Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit maganda nga ba magtrabaho sa Hong Kong as domestic helper? So unang-una, maganda magtrabaho sa Hong Kong dahil nga medyo malaki yung sahod dito. Ngayon is 38,000 na and minsan may mga amo na hindi ka nila pag-day off or mag-usap kayo na kung pwede once a month ka lang magde-day off. So additional yon. So aabot ka ng 40,000 kapag may overtime ka. And also may sideline yung iba dito katulad ng nagtitinda sila ng or nagpapakilo sila ng mga basura katulad ng mga bottled water, ganyan. May nakasabay ako nun sa McDonald's na nagbenta sila ng tatlo sila ng alaga niya. So sila ng mga nasa 20 Hong Kong dollar tas binili nila ng ice cream. So may mga sideline dito kung kapag day off mo, lalabas ka tas magpulot-pulot ka diyan kasi almost sa mga Chinese is umiinom ng mga tea na ganyan inumin. So maraming mga bottled water kang makikita. Pati yung karton dito binibili yan. Kaya marami kang masasideline-nan. Aside from that, yung iba pag marunong sila maghilot, naghihilot-hilot sila dyan sa central kahit saan, sa park, ayan. And also, nagme-makeup, kilay, ayan, makeup, ganyan. Katulad nung kaibigan ko, nagpapa-makeup siya sa isa ko ding kaibigan kasi nga minimit niya yung boyfriend niya. So nagpapaganda siya muna bago yung meet up. Kaya may sideline din yung kaibigan ko. So ayun, aside from that, maganda din magtrabaho dito sa Hong Kong. May day off ka and also kung may emergency sa Pinas, makakauwi ka kaagad. Katulad sa akin, ilang beses na akong emergency na umuwi katulad nung namatay yung ate ko tsaka yung papa ko. Aside from that, meron tayong annual leave na 14 days sa loob ng 2 taon. So, halimbawa sa loob ng 2 taon na finish mo yon, pwede kang magpaalam sa amo mo kung renew ka na kung pwede is uuwi ka, magbabakasyon ka ng 2 weeks, libre yon, bayad yon. Kapag hindi naman and finish contract ka tapos ayaw mo nang mag-renew sa kanila, yung 14 days na annual leave is babayaran nila sa'yo yun. Aabot din yun siya ng sobra 15,000, siguro mga 16, 17, ganyan. And also, aside from that, meron kaming holiday dito sa Hong Kong. Aside sa meron kaming day off, meron pa kaming holiday. So, kapag pula yung kalendaryo na para sa mga domestic helper, sa pagkakaalam ko ngayon, 15 days sa loob ng isang taon yung holiday ng mga katulong. Special yon, katulad nung Chinese New Year, 3 araw yon. Meron pang Hong Kong Day, kung ano-anong mga day yan. May mga festival. Ayan. So, kasama yon sa holiday mo. So, aside sa meron ka ng day off, meron ka pang special holiday. At least, ma-enjoy mo, makapagpahinga ka. Hindi ka bugbog sa trabaho katulad sa Middle East na kahit sinabi na ng government na meron sila doon na every week holiday. So, walang ganun na nangyayari. Pinapatrabaho pa din sila araw-araw. So, dito sa Hong Kong is maliit lang yung bahay, so hindi ka pagod na pagod. Ang kaibahan lang kapag maliit yung bahay, napapansin lahat ng sulok, kaya kailangan mo pa ring linisin. And also, kapag dito sa Hong Kong, alam niyo yun, makakalabas ka, magkakaroon ka ng time na gala. Katulad ko, nai-stress ako dati. So, yung hiking, yung pinaka-therapy ko talaga, kapag nag-aakyat ako ng bundok kapag day off ko. And also guys, dito sa Hong Kong, marami kang pwedeng gawin ba? Marami ditong mga activity katulad ng pag Christian ka, meron silang mga simbahan dito, tapos may mga kung ano-ano. So, pwede mong dito kung calling mo na mag-serve sa God. Pwede dito yan. And also, merong iba na nagtitraining sila ng karate, black belter, mga ganyan-ganyan. May bayad nga lang, pero at least may panibago kang matututunan. Yung iba is may libre yung swimming. Kaso hindi ako aabot kasi Sunday lang yung swimming nila and Saturday yung day off ko. Gusto ko sana yun para dito sa Hong Kong maganda kasi marami kang pwedeng pag-anuhan. May volleyball, may mga sports dito. Uuwi kang Pinas na talented ka, pwede kang mag-aral ng caregiving, pwede kang mag-aral ng cooking, kahit pwede dito. So guys, marami kang opportunity dito and isa din to sa magiging way mo kung gusto mong lumipad pa ibang bansa, katulad ng punta ka ng Russia, Canada, US,
Europe, katulad ng Poland, ano pa yung iba. So, ito yung chance nila. May mga agency dito ngayon na nagpapalabas. Yung kaibigan ko, Russia, pero umabot din siya sa 200,000. Ang bilis niya lang nakaalis. Nagpaplano lang siya nung December, tapos nag-break siya ng contract, December katapusan. February 17, nandun na siya sa Russia. So, mabilis lang yung process. May subscriber din ako na nandun na din sa Russia. Pero same pa din yung ano niya, hirap pa din siya sa buhay, hindi ko lang alam kung bakit. Pero malaki-laki yung sahod nila doon, na 100,000 sila ata o 70,000. And yung kaibigan ko is napunta siya sa swerte na amo. So, ano na siya doon, 1 year na siya mahigit. And ayun, nakakapag-post pa siya. Alam niyo yung trabaho niya, bahay lang kasi iba yung tagaluto doon. So, may day off din sila doon. So, yun yung maganda dito sa Hong Kong. Ako nga lang, uuwi talaga ako. Kasi sinasabi ng iba kong subscriber, bakit hindi ka na lang dito sa Hong Kong mag-process ng papel pa US? Hindi pwede kasi kulang yung buong araw ko sa trabaho dito sa bahay. So, hindi ko na nga minsan nagagawang lumabas para magpa-check up ganyan kasi nga kulang yung isang araw. Hindi ko magagawa, masisingit yan. And iba, mas gusto ko sa Pinas kasi malaya akong makaka-apply yung hindi ka ngarag sa oras, and also makasama ko pa din yung parents ko or yung mama ko. Ayan, so makasama ko pa sila bago ako umalis ba. So, ayun, so far maganda dito sa Hong Kong kasi kahit papano guys, marami kang makikitang Pinay dito. Be careful lang kasi yung iba is hindi maganda yung idudulot, ganyan. So, dapat know your limits lang, yung boundary dapat. So, marami ditong nagkakaibigan na nagkakasiraan, and also marami din ditong may mga asawa pagdating dito nagkakaroon na ng karelasyon. Kaya andun yung bad and good comment kapag nag-Hong Kong ka. So, nasa iyo naman talaga yan kung paano mo disiplinahin yung sarili mo. Kung ano lang dapat yung focus mo, doon ka lang dapat. And guys, dito sa Hong Kong, madali kang makapundar. Katulad sa akin, kung sa Pinas lang ako, hindi ko makabili ng cellphone na iPhone. Kasi nga, pangarap ko to dati. As in, nasa top 1 yan ng listahan ko na dapat pag pumunta ako ng Hong Kong tapos may sahod ako, kailangan makabili ako ng iPhone. Hindi ko talaga tinigilan hanggat nabili ko. And also yung bahay. Nagkaroon ako ng bahay. Thanks God, natapos na. And wala man ako masyado ng pundar ngayon kasi nga naubos nung namatay yung papa ko. Pinaka nasaktan ako sa lahat ng napundar ko na naubos is nawala is yung kalabaw, kasi gustong gusto ko na alam niyo yun, meron akong sariling akin, kaso wala na, nabenta ko. Yung meron na lang yung gamit sa bahay, refrigerator, kama, tas pinto. Ano ko ba yung nabili ko doon sa ko dito? Ayun, bike ng kapatid ko. Yung alahas ko na ko na din, narimata na, wala na. So, ayan na lang, and ayan, pinipilit ko. Siguro yung iba is, siguro hindi rin naman ako nagregret kasi at least nakatikim yung papa ko ba, nakatikim siya ng ng pagkain na, alam niyo yun, masarap. So, mag-iisang taon din ako kasing walang utang noon. So, buwan-buwan ako nagpapadala, and yung padala ko, minsan ang pinakamalaki kong padala noon na nang wala akong utang is nasa 30,000. So, sabi ng kaibigan ko, paano ko daw napapadala yon, wala na daw natitira sa akin. Sakto naman nung time na yon, yung YouTube ko, yun yung kasagaran ng ang sagana ng YouTube ko, yung kada 2 months nagsasahod ako ng 10,000, 11,000, ganun kalaki yung sahod ko dati sa YouTube. Kasi nga, dati isang upload ko lang, umaabot yan minsan ng 1,000 mahigit isang araw. Ganun kalakas yung YouTube ko dati. And napakasipag ko pa kasi noon, hindi ko lang alam. Parang siguro nung time na yun, wala pa masyadong mga sa Facebook. Hindi pa ganun kasikat yung Facebook dati, 2 years ago. So, nasa YouTube talaga lahat sila nanonood. Kaya ang dami kong noon, ang laki ng sahod ko. So, ngayon medyo matumal siya. Pero at least kahit papano meron pa din, 'di ba? Sideline ko din to. And tinatry kong anuhin yung Facebook ko kasi hindi ko nagagawa kapag dito sa bahay kasi wala akong time. Siguro pag nasa Pinas na ako, ifo-focus ko talaga. Focus naman ako sa Facebook o tsaka YouTube nung time
no, pag nakauwi ako. So, ayun lang guys. Maganda dito kasi pwede kang, yun nga, mag-Facebook ka dito, mag-content creator ka, pwede ka dito sa Hong Kong kasi nga, marami kang time ba na makapag-upload yung iba. Maraming mga vlogger dito na sumikat. Depende kung ano yung niche nyo. So, ayun, maganda dito sa Hong Kong. Tsaka, hindi ka masyadong pagod, hindi ka masyadong stress, and also, hindi, for yung season. So, merong winter, summer, fall, tsaka spring. So, kapag medyo hindi ganun kainit, yung summer lang yung pinakamainit dito sa lahat. Pero the rest is okay. Yung winter, ayoko kasi nga nasusugatan yung likod ko. Ayan, marami yan akong sugat dito. Makati siya, kaya kinakamot ko. Ayan, may mga sugat ako dito. Ayan, oh. Ayan, perfect. So, mawawala lang yan pag summer. So, ayun lang guys. And ang mura ng mga damit ko dito, hindi ko na kailangan bumili sa ng mahal. Nakakabili ako ng mura kasi nag-uukay-ukay ako. So, dati, puro branded yung damit ko. Na lang ako kasi ako yung tao na pag nasuot ko na picture ko na, hindi ko na uulitin yan. Yung parang tabi na lang. Kung siguro makalimot ako, siguro mga ilang months bago ko uli suotin. So, nang hinayang lang ako kasi binibigay ko ba pag napicturean ko na. Kaya, eto, mas okay to kasi nga magkano lang to kung bilhin ko. Kaya, kahit ibigay ko, hindi ganun kasakit. Pero ang gaganda pa din ng mga nabili ko guys. Hindi mo anuhin na ukay siya kasi nga, ito pinag-iinitan to ng kapitbahay namin. Sobrang gustong-gusto niya tong pantalon ko na to. Hindi to siya ukay eh. Nabili ko to siya ng ng $70 ata. May pinakamaganda ako sa lahat na gustong-gusto ko na pants. 10 Hong Kong dollar. Ito, katulad siya ng pants ng amo kong babae. So, ito, 10 lang to 70 pesos lang to. Siya, 68 na brand, small. Ayan. Sobrang ganda nito, bago pa. Hindi ko alam bakit, niya, tinapon. Ayan. So, hindi ko alam bakit na ukay-ukay yan. Minsan guys, pag nag-ukay-ukay, tip ko sa inyo, tignan nyo yung mga bulsa ng mga pantalon. Kasi minsan may pera dyan. Yung isang kasabayan ko nag-ukay-ukay, nakakuha siya ng 300. Ako naman, 10 lang yung nakuha ko sa sa bulsa. So, at least, di ba, baka maswertihan mo, may laman. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.